damit na hindi pa pang Muslim, but if you can help us, we really appreciate that. Also, you can, kung hindi po pwede ka sa Thursday, pwede pa rin po kayo tumaan dito on Saturday. Kasi andito na naman po kami for the Muslim radio drama from 7 to 8 p.m. naman po. So, all you have to do is just text us. So, we can receive po yung mga ipapindigay niyo po mga hijab and those things. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Napakaganda ng interview na ating napakinggan na sinagot naman ni Sister Norisa. May salam to your family in Pagadian and sa mga kaklase mo at sa mga kaibigan mo at sa lahat ng mga brothers and sisters in Pagadian. Ngayon ay bigyan natin ng konting pagkakataon si Sister, saan ka sa Mindanao? Davao. Sa? Davao. Davao. Aha. Pero hindi ka sabi mo naglalagi doon? Hindi po. Dito ka na matagal? Saan po kayo dito? Sa Taguig po. Sa Malika. Nag-apply ka ba for abroad, sister? Or nagtatrabaho ka na? Sana po. Anong application na gusto mo pasukan? Dati po akong nagtrabaho sa Jeddah noon sa... Sa Jeddah. Are you a teacher? No, ano lang yung nag-help lang sa mga teacher. Ganon. Okay. Ngayon, nag-a-apply ka for abroad. Inshallah, sister. At saka hindi na mahirap para sa'yo dahil ikaw meron na experience. Okay. Yes, inshallah, sana matupad ang iyong balak at hindi ka sana mahirapan sa iyong pag-apply sa ngayon. Ito naman si Sister Naima. Sister, ilang taon ka na? 15. Ikaw ba ay born Muslim? Opo. Saan ka sa Mindanao? Kaya din po kami ng province in Sa Pagadian din. Magpinsan kayo. Kaya on vacation ka rin dito. Hindi, dito lang po kami nakatira. Dito na. Ang parents mo dito na. Doon ka rin sa Maharlika, sa Taguig? Doon ka. Pero ilang taon ka na rito na nanirahan sa Metro Manila? Siguro mga 5 years. Matagal na. So dito ka na nag-aral talaga. Anong pinag-aaralan niyo? Madalang po rin po ngayon high school. High school ka pala. Pero kung sakali man, anong gusto mong kunin sa kolehiyo? Nursing din. Kaya po ako ng ambulance. Nursing din. Okay. At sa bagay, isa din niya sa magandang kurso dahil nangangailangan talaga tayo ngayon ng mga medical, mga tulad niya, nursing, mga doktor, hindi ba? Pero karamihan ay nasa abroad na yan. Balak mo rin ba mag-abroad after? Ganon. Sige. Maraming salamat, sister. At balik po tayo muna sandali kay Sister Dina. Sister Dina, ano ang maaari mong ma-share sa amin ngayon? Dahil ikaw napaka-active mo talaga. Alhamdulillah. Nagpapasalamat po ako sa Women in Islam at napagbibigyan po ako na madala dito ang aking mga kaibigan. Miyembro ka na rito. Ganun ba? Salamat po, Kaya huwag ka mag-alala kung sakali man ikaw pumunta ng Saudi Arabia, huwag ka mag-alala ka. Inshallah, kami ang bahala sa mga maiiwan mo dahil ito po mga brothers and sisters, talagang saludo kami sa pagiging active ng kapatid natin ito. At marami po siya talagang mga ginawa na para samahan ng mga kapatid natin, mag-guest po kaya magsyahada. Yan po ang kanyang obsession sa buhay, sabi nga, mapalaganap natin ang Islam. Mabalik po ako doon sa nagpadala po sa ating kanina ng sulat na binasa natin, si Sister Sara, na nagpapatago siya sa pangalang Sister Sara, at alam kong nakikinig siya ngayon. Yung mga text messages po na dumarating para po sa kanya, bibigyan po namin yan ng pagkakataon sa susunod nating pagtatanghal. Kaya sister, medyo antabayanan nyo lamang. Pero ito lang po ang masasabi ko, na para sa problema mo sa ngayon, at ayon sa banal na propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sa hadith, sabi, kapag ang lalaki ay may dalawang asawa at hindi niya pinakitunguhan ng pantay, on the day of resurrection, siya ay lalakad na nakalaylay ang kalahati ng katawan. Kaya kung hindi po magbago ang inyong mister, ito po ang kanyang magiging sitwasyon sa araw ng muling pagkabuhay. At sabi pa nga, sa Quran naman, sabi dito, a man may marry more than one wife only if he is capable of treating them equally, kindly, and justly. Marry of women as may be agreeable to you, 2 or 3 or 4. However, if you fear that you will not deal justly with them, then marry only one for you to avoid injustice. Ang ginawa po ng inyong mister na hindi po ipinaalam sa inyo ang kanyang pag-aasawa, yan po ay kanyang sasagutin. Kaya ikaw, sister, dahil ikaw ay nagdadalang tao sa ngayon, huwag mong pairalin ang galit o sama ng loob. Mas dagdagan mo ang pasyensya, dagdagan mo ang paglapit sa Allah. Siya lamang po ang iyong makakaramay. Ihinga mo sa Kanya ang lahat ng iyong problema. At ikaw, kung ikaw'y sumusunod sa mga patakaran ng Islam, matatanggap mo ang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po tayong ibang matatakbuhan kung hindi siya lamang. Kaya sister, inuulit po namin, makinig ka dito sa Women in Islam at mapakinggan mo kung ano ang mga opinions and suggestions ng iba nating mga kapatid na nakikinig sa ngayon. At maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Uulitin ko po ang kanilang mga pangalan. Of course, si Sister Dina, Sister Norisa from Pagadian, si Sister Naira, Sister Naima, and si Sister Hannah. Sister Hannah, dito ka lang sa Pasig, right? Sa Kainta. Sa Kainta. Yan po ang aming nanging panauhin sa ngayon. At nagpapasalamat po kami sa inyong mga nakikinig dyan. Thank you to our Brother Saifullah here for the video coverage. At siya po ang namamahala niya pagdating sa YouTube. Kaya napapanood po ninyo siya. Our salam to Brother Alam, to Brother Yusuf, to Brother Fali, to Brother Hassan. Maraming salamat po sa inyo. At ang Women in Islam po ay hatid pa rin sa inyo ng Lihubila Islamic Media Foundation. Ito po ang inyong lingkod, Sister Rashida. Nagpapaalam po sa inyo. Magandang gabi uli. Thank you very much. Assalamualaikum.